Kia ora, Sana All TV at New Zealand syempre. Proud Pinoy, pusong Pinoy. Ganito ang buhay ng isang OFW dito sa New Zealand. Akala nila, mabilis lang at madali lang maging isang OFW. Pero akala lang nila yon. Sa isip lang nila yon kasi hindi pa nila nararanasan. So ayun, special shoutout nga pala sa Dulux New Zealand. So ito yung gamit kong brand ng pintura dito sa New Zealand. So napakasulit, napaka-quality nito mga master. So Dulux New Zealand, baka naman nandito lang ako, pwede ko kayong i-promote. Dahil hindi pumasok yung assistant ko, so akin lahat. Timpla ng pintura, hakot ng pintura, akyat baba. So akin lahat to, kaya maaga pa lang mararamdaman ko na yung pagod nito. Pero ayos lang, ganun talaga ang buhay. Kailangan nating magbanat ng buto. Pero masasabi kong napakasarap maging OFW dito sa New Zealand. In comparison sa pagiging OFW ko dati sa Middle East sa loob ng 5 taon, napakalayo. As in napakalayo talaga. What more kung Pilipinas pa, 'di ba? Totoo naman na malaki talaga ang sahod dito sa New Zealand. As in napakalaki. Pero hindi nyo alam, malaki rin yung gastusin namin dito. At unang-una sa listahan ng mga gastusin namin dito, tax. Kasi lahat ng kinikita namin dito ay binabawasan ng gobyerno. Oo, tama yung narinig mo ka Sana All TV. Every time na sumasahod kami rito ay binabawasan ng tax. At yung tax na binabawas sa sahod mo ay depende pa rin sa sahod mo yun. The more na malaki yung sahod mo, the more na marami yung tax na ibabawas sa'yo. So, ganun yun. Honestly, hindi ko masyado nauunawaan yung about sa tax. Pero alam ko, napakaraming advantages nun lalo na sa mga resident at citizens na dito sa New Zealand. Pangalawa sa gastusin namin dito, yung bahay. Kasi hindi naman kami pwedeng maging homeless dyan, so kailangan naming mag-rent ng bahay. At hindi rin biro ang renta ng bahay dito. Kung ikaw ay malapit sa city or nasa city ka, nagpe-price range yan ng 200 to 250 New Zealand dollar kada linggo. Oo, tama yung narinig mo ka master, Sana All TV. 200 to 250 New Zealand dollar kada linggo. So magkano na sa atin yun in peso? 'Di ba? Malaki-laki na rin. Kaya malaki talaga yung gastusin namin dito. And take note, yung 200 to 250 na house rent na yan every week, hindi yan isang buong bahay. Para lang yan sa katulad kong solo. So, ibig sabihin, kwarto lang yan. Either na solo mo yung kwarto na mayroong kusina or pwedeng share yung kitchen at saka bathroom. So, ganun. Ganun yun. At syempre, pinaka-importanting gastusin, yung pagkain. Kasi kailangan natin yan eh. Yung iba naman, may mga binabayarang insurances, kagaya ng life insurance, yung iba naman may mga hinuhulugang sasakyan. Pero magkakaiba pa rin naman kami rito ng gastos at magkakaiba kami ng cost of living. Kasi para sa akin, ang cost of living dito sa New Zealand, nakadepende yan sa lifestyle. Nakadepende yan kung paano ka mamuhay, paano ka magwaldas ng perang kinikita mo. Ganon. Ganon yun, master. Basta dito sa New Zealand, weekly ang sahuran dito. Weekly ang bayaran ng mga bills dito. Ganun. Lahat dito lingguhan. Pero despite sa mga gastusin namin dito, meron pa rin namang natitira kahit papano. Di hamak na 5 beses na malaki sa natitira sa akin nung nasa Middle East ako. Kaya kung pangarap mo rin makapag New Zealand, pangarap mo rin makapagtrabaho dito, pero hindi mo alam kung paano or saan ka magsisimula, i-like mo yung channel ko, baka makatulong sa'yo. So nag-a-upload ako ng mga job hirings dito sa New Zealand, mga job opportunities, mga in-demand skilled workers na kailangan dito sa New Zealand. And at the same time, nagsishare ako ng mga agencies na pwede nyong applyan dyan sa Pilipinas. Mga websites na New Zealand base, mga agencies na New Zealand base. At gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi ako recruiter, hindi rin ako affiliate sa mga agencies na yan. So ginagawa ko lang ang mga ganitong content dahil gusto ko makapag-share sa kapwa ko mga Pilipino ng kanilang pwedeng maging pathway. Gusto ko lang makapag-share ng mga ganitong opportunities sa mga kababayan ko. Dahil alam kong napakaraming kababayan ko rin ang nangangarap na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. At tulad nila, nangarap lang din ako noon. Pero sinamahan ko ng determinasyon at syempre aksyon para laban-laban.
Kaya sa mga kababayan kong nangangarap din makapunta dito sa New Zealand, ituloy nyo lang, i-grab nyo lahat ng opportunity na dadating sa inyo. At saka wag nyong madaliin lahat ng bagay. Trust the process, ika nga. Tsaka lagi nyong tatandaan na put God at the center of everything. Kasi God knows everything. Siya lamang ang nakakaalam kung ano yung kapalaran ng bawat isa sa atin. At lagi nyong tatandaan na there is no secret to success. It is always the result of preparation, hard workings, and learnings from failures. Ganun. So ayun, sana all TV at New Zealand, proud Pinoy, pusong Pinoy.